Pinagbantaan ng Iran ang Saudi Arabia at UAE na anumang pag-atake mula sa kanilang bansa laban sa Iran ay makakaranas ito na matinding atake. Ito ay matapos tawagin ng UAE ang Iran na isang terorista at nagbigay naman ng ultimatum ang Saudi Arabia sa Iran, habang pumanig naman ang Sri Lanka sa Iran matapos nitong tanggihan ng Amerika na lumapag ang mga fighter jets nito sa kanilang base. Muli namang naglunsad ng missile strike ang Iran sa Israel at kabilang sa mga tinarget nito ay ang nuclear weapon site ng Israel, habang inactivate naman ng Israel ang kanilang Arrow 3 interceptor upang maharang ang mga ito. Habang dumami naman ang mga marites sa isang base ng Amerika matapos ang mga banta ni Trump kung saan nagsidatingan na naman ang mga bombers at kabilang sa mga dumating ay ang U-2 Dragon nito. Sa update sa patuloy na giyera sa Middle East, nagalit ang Iran sa Saudi Arabia. Ito ay matapos binigyan ng 24 oras na ultimatum ang mga staff at ambasador ng Iran upang lisanin ang bansa, kung saan idiniklara pa ng Saudi na persona non grata ang mga ito. Saudi Arabia has given an Iranian military attaché and 4 other diplomats 24 hours to leave the country as Iran keeps up attacks on its Gulf neighbors. Bukod pa yan, abay inaprubahan din ng Saudi Arabia ang Amerika na gamitin ang kanilang mga Air Force base para maglunsad ng atake sa Iran. Ayon sa report, ito ay isang ganti umano ng Saudi Arabia sa Iran matapos ang walang tigil nitong pag-target sa kanilang bansa kahit hindi naman umano ito kasali sa giyera. Ayon pa sa Prime Minister ng Saudi Arabia, I don't know how they claim to be fighting for Islamic causes while attacking Islamic countries. They are not attacking a single nation. Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, Lebanon, Jordan, Azerbaijan, Turkey. All these countries are Islamic countries, yet Iran attacks them. And even before this war, what was Iran's contribution in the issues related to the Islamic world? Now they are attacking Iraq and in Saudi Arabia. Agad namang tumugon ng spokesperson ng IRGC at pinagbantaan ng Saudi Arabia at pati na ang UAE na nauna nang tinawag ang Iran na isang terorista. Sinabi ng spokesperson na anumang pag-atake mula sa kanilang bansa ay makakaranas ito ng devastating strike mula sa Iran at nagbabala din ito kay Trump. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Kung pumanig ang Saudi at UAE sa Amerika, ang Sri Lanka naman ay pumanig naman sa Iran, kung saan inihayag ng Sri Lanka na humiling umano ang Amerika na payagang lumapag ang kanilang mga fighter jets, pero ayon sa Sri Lanka ay tinanggihan umano nila ang Amerika. සමාන ලෙසම එදිනෙම හවස එක්සත් ජනපදයෙන් අපින් ඉල්ලා සිට ජිබූටි වරායේ ජිබූටි රාජ්‍ය ආසන්නව තිබෙන නාවික හමුදාවට අයත් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙන අවසර දෙන්න කියලා. Ayon naman sa ambasador ng Iran sa Sri Lanka, anumang hilingin ng Sri Lanka sa Iran, mapagas man yan o ano pa, ay agad itong ibibigay ng Iran. Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people to Iran. Kapansin-pansin mga kabayan na malumanay sila kapag nag-presscon. Malayong-malayo ito kung ikukumpara sa Pakistan na naninira ng mic na tila ba maoy. Pakistan, अजीब बनेगा, अजीब बनेगा।
Samantala, patuloy namang naglunsad ng missiles ang Iran sa Israel. Ayon sa report, 26 na missiles ang pinakawalan nito sa Tel Aviv, Kiryat at Ashkelon. Na-intercept dito ang 22 habang 4 naman ang nakalusot, kabilang ang 2 missiles na may cluster munition. Habang 3 din sa mga ballistic missiles ng Iran ang napaulat na pumalya, ayon sa report ay saglit lang itong umangat at kaagad ding bumulusok pababa. Tinarget din ng Iran ang Dimona, isang lugar kung saan naroroon ang nuclear facilities ng Iran na ayon pa sa mga expert ay gusto umanong wasakin ng Iran ang mga nuclear weapons ng Israel upang makagante sa malaking pinsala na ginawa ng Israel sa kanilang bansa. Kaya't sa himpapawid ng Dimona ay 2 beses na nakita ang exo-atmospheric interception dahil sa pagsalag ng mga Arrow 3 missile system. So bakit nga ba hindi pinapayagan ng Iran na gumawa ng nuclear weapons gayong mayroon din namang nuclear weapons ang Israel? Ayon sa mga analyst, ang Israel ay matagal na umanong may nuclear weapons dahil sa takot nito na maulit ang pag-alipin at pagpaslang sa kanila noong World War II. Ang Israel ay hindi rin kasama sa NPT o Nuclear Proliferation Treaty, mga bansang naunang nagkaroon ng nuclear weapons tulad ng Amerika, Russia, China, Pakistan, France, United Kingdom, India at North Korea. Ang Israel ay tinitingnan ng mga kaalyado sa kanluran bilang isang demokratiko at hindi agresibong estado habang ang Iran naman ay itinuturing na isang rogue regime o walang pakundangan na may mga ambisyong pagbabantang guluhin ang rehiyon. Kaya't ayon sa mga analyst ay hindi pwedeng pagkatiwalaan ang Iran pagdating sa nuclear o hindi ito dapat magkaroon ng nuclear weapons tulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Trump. Nuclear weapons. At sa kanilang mga comparison, ang North Korea ay tinitingnan nila bilang isa umanong mayabang pero hindi umano nagbabanta ng mga pag-aatake habang ang Iran naman wala pang nuclear ay nakasanayan na umano nilang sumigaw ng death to Israel, death to America. Samantala, sa update naman sa mga bombahan sa Iran, abay muling tinarget ng Israel ang isang bunker sa Isfahan. Habang may tinarget din sa isang daungan sa Bushehr at sa isa pang larawan na kuha ng sibilyan ay makikita ang mga warship ng Iran na parehong mga lasug-lasug. Habang tinarget naman ng US Navy ang isang pasilidad ng Iran sa Syrian Southern Lebanon. Hindi nabanggit kung destroyer o submarine ang umatake pero sinabi sa report na isa umanong missile storage ang tinarget. Sa Southern Lebanon naman, abay winasak naman ng Israeli Air Force ang isang tulay o ang Kashmir Bridge upang hindi umano makaatras ang mga Hezbollah at mga rocket launcher nito. At sa Rutherford naman sa Inglaterra, abay mas dumami ang mga marites na kumukuha ng mga video at larawan sa mga nagsisidatingan ng mga bombers ng Amerika. Ito ay kasunod ng ultimatum ni US President Donald Trump sa Iran na bobombahin ang kanilang mga power plant kung patuloy nitong tatargetin ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga dumating sa Fairford ay ang U-2 Dragon Lady ng Amerika na isang high-altitude reconnaissance aircraft. Kaya nitong lumipad ng may taas na nasa 70,000 feet kaya't pang-astronaut na ang mga suot ng piloto na kailangan upang sila ay makahinga sa kalawakan habang nangangalap ng data at pinag-aaralan kung paano bobomba. Ngunit tila mapurnada pa ang kanilang pagbomba dahil inanunsyo ni US President Donald Trump kahapon na nakipag-usap ang Iran sa kanila na tila may magandang alok ang Iran kaya't na-postpone ng 5 araw ang pagbomba pero patuloy pa rin naman ang paghunting sa mga launcher ng Iran. Sa mga media interview, sinabi ni Trump na hindi nagagawa ng nuclear weapons ang Iran at posible ring kukunin ng Amerika ang mga uranium enrichment nito na siyang sangkap sa paggawa ng nuclear weapons. As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have
very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope.